Sobrang ganda nitong puting PCX 160. Yan guys, road sync version to ha. Kaya kung nagpaplano kayong bumili nitong PCX 160 road sync, panoorin nyo tong video. Pag umupo kayo sa PCX 160, una nyo mapapansin is yung seat height. Talagang napakababa oh. Sobra pa yung bend sa tuhod ko. Isa talaga to sa mga scooter na dapat mo i-consider kung medyo kulang ka sa height. I'm 5'8" by the way, and ganyan pag dalawang paa yung nakababa. Flat foot pa rin. Let's go! Hindi naman natin first time sa PCX 160 road sync. Na test ride ko na to once nung bagong labas. Pero dito lang sa loob ng Honda Safety Driving Center. Ngayon ko pala magagamit in public. So parang in a way first impression na din. Hindi pa pala full review video to. Kumbaga parang lang, second first impression. Grabe yung traffic ngayon no. Ramdam mong malapit na ang Pasko. Pero in terms of power naman, for me parang same na same lang ng ADV 160 ko. Same naman ng makina. Tingin ko same tuning din yan. And itong bagong PCX, hindi na siya naked handlebar. So baka yun ang medyo pag-iisipan ng iba. Kasi isa yun sa gusto ng mga tao dun sa old PCX yung naked handlebar. Dahil kang pwedeng ilagay dun. Although ako naman, kahit gusto ko rin ng naked handlebar, pasado sa taste ko tong cover ng bagong PCX. Naka body color din, so ang ganda ng white. Kung mga may gusto kayong ikabit dito, like for example, phone mount, or meron kayong motorcycle dashcam, pwede naman sa side mirror. Na-try ko rin maglagay ng IoT dito, so abangan nyo yun guys. Yan, ang ganda rin ng panel talaga nito. Gusto ko yung kulay. Naka 5-inch na yan na color TFT panel. Pareho na ng sa mga Honda big bikes. And pwede mo rin palitan ng kulay yan. So naka black ngayon, pero pwede mo rin gawing white yan. Tingnan natin kung mapapalitan natin habang umaandar. Ayun, maganda tong feature ni Honda na to Ayun bawal. Naka-disable yung settings pag umaandar ka. Tama nga naman, hindi yun safe di ba? Na nagtatoggle ka ng settings habang umaandar yung motor. Pero ang talagang mararamdaman mo pag gamit mo tong PCX 160 road sync is very sporty ng ride. Again, sabi ko nga, same naman ng makina to ng ADV 160. Pero ang baba kasi talaga ng seat height nito Mababa yung ground clearance. Tsaka yung lines na rin medyo mas sporty talaga yung dating. Ikot-ikot lang muna natin tong PCX. Pakaramdaman lang natin. Kasi again, nung first time ko nga nagamit medyo sandali lang din yun Parang dalawang ikot lang yata sa Honda Safety Driving Center. Ang lapad rin niya tingnan Parang ADV 160 rin. Kumbaga meron ka rin talagang presence sa kalsada pag ito yung gamit mo. And iba rin yung dating sa akin itong kulay nito Parang pearl white Merong spark sa akin itong PCX na to. Parang same siya ng kulay nung XADV na gusto ko, pearl white din. Gandang tingnan diba? Pearl white, tapos black yung panel mo, colored. Sa review pala natin ito, tatry din natin yung road sync nyan. So i-connect natin yung phone dito. Try muna natin palitan yung panel. So maganda dito, same sa mga Honda big bikes, meron na rin toggle switch yan. So dyan mo na kukontrolin yung panel. So punta tayo sa display type. Ayun pala, pwede mo rin palitan kung gusto mong bar, circle o kaya simple. Gawin nating circle naman, tapos gawin nating white. Yan guys, white na circle. Tingin nyo, okay ba? Bagay ba? White on white. Sige muna, gamitin natin. Parang mas trip ko yung black, pero yan muna para din makita nyo. Naisip ko kagad dito sa PCX, parang ang sarap siguro sa bangkingan nito. Mga tipong Kabyang or Marilaki. Kaso kahit sobrang gusto kong bumalik ng Marilaki, talaga nakakatakot Kasi kahit anong ingat mo, pag ikaw naman yung sinalubong ng mga nag-overshoot, diba? Wala wala rin yung ingat mo. Although nakapunta na naman ako twice doon, dala ko yung Z9. Pero gusto ko nga sanang pumunta rin, gamit naman yung ADV. Kaso yun na nga, talagang mas lamang yung takot ko. Yung sa mga rider na irresponsable, yung ginagawang personal playground nila, yung public roads. Yan again, hindi naman sa nagmamalinis Siyempre, lahat naman ng rider, kahit ako, nagmamabilis naman tayo from time to time. Andun yung siyempre, hinahanap yung speed. Pero
Hindi naman ako yung tipo na sasagad banking sa public roads. Delikado na yun eh. Hindi naman kasi parang truck yan na kontrolado, na malinis yung asfalto, talagang alam mong kakapot yung gulong mo. Siyempre sa public roads kasi, kung habang sumasagad banking ka, tapos may konting alikabok dyan, buhangin, di ba? Madumi yung kalsada, may bato. Ang daming factors na hindi mo kontrolado na magpapahamak sa'yo. So, isusugal mo pa ba yun? Yan ang mahirap dyan. Most of the time, may mga nadadamay pa na mga inosenteng motorista. So, yun ang nakakalungkot dyan. So, so sa mga kapwa rider ko dyan, pag public roads, ano lang talaga, respeto lang dapat. Respeto sa kalsada, respeto sa mga kasabay mong motorista, and syempre, respeto rin sa sarili mo. Huwag mo naman ding ilagay yung sarili mo sa alanganin or sa kapahamakan. So, yun lang naman guys. Ride safe sa ating lahat lagi. Nakakainis kasi. Sarap sanang pumuntang Marilaki, no? Naman na traffic na naman tayo dito sa service road. Okay, so habang traffic guys, kasi madalas din tayo natatanong kung ano ba yung riding gloves na gamit natin. So ito yung Rock Bros. Half finger style nito and perforated leather din. At talaga namang napakaangas. Kaya doon sa mga trip din yung ganitong riding gloves, ililink ko na lang dito sa video. Dagdag pogi points din yan sa rides. Pagdating pala sa legroom naman itong PCX 160, parang same lang siya na ng sa ADV 160 ko. Ayan, pwede mo namang i-extend ng konti yung legs mo. Kasi yun ang for example long ride ka, pag naka same position ka ng matagal, doon ang nagaling yung ngalay, yung width. Kaya mahalaga na from time to time nagagalaw-galaw mo din yung legs mo, di ba? Laking bagay na yun pag mahaba yung rides mo. Pagdating naman sa height ng handlebar, hindi ko masabi kung mas mataas ba to sa ADV 160 ko. Check ko mamaya, pero sa ngayon feeling ko it's either parehas or mataas ng konti ito, which is good Baga hindi mo na kailangan mag handlebar riser. Yeah, so far very very comfortable. Yun ang nafe-feel ko dito sa PCX 160 Road Sync. Grabe napaka sporty nito. Parang siya, may certain aspect tong PCX na mas na-enjoy ko over the ADV 160. Kasi nga talagang mas sporty yung pakiramdam pag ito yung gamit mo. Kumbaga ang advantage ng ADV 160, parang kahit saan pwede mong dalhin yun, di ba? Kung biglang mapasaba ka sa off-roading, kampante ka pa rin na kaya ng motor. Taas yung ground clearance, yung stock tires nun, dual sport tires. Although nagpalit na ako doon ng Pirelli Angel scooter, naka road tires na tayo. Pero kung more on city riding ka, sobrang may enjoy mo tong PCX 160. Tingnan nyo naman yan guys. Yan ang nakikita mo pag dala mo to. And kahit medyo mataba tong PCX, medyo malaki yung kaha, madali pa rin namang i-filter. Kayang-kaya pa rin isingit-singit. Mahalaga yan kasi sa panahon ngayon talagang grabe. Kahit saan matraffic. And okay din yung turning radius. Malaki naman. And try din pala natin palitan yung stock side mirror habang gamit natin to. Tingnan natin kung babagay dito yung favorite ko na side mirror, yung foldable na winglet. Tingin ko bagay naman yan kasi nga very sporty itong PCX. Nakakataw si sir. Makita nyo guys okay naman yung acceleration itong PCX 160. Goods na hindi ka na makabibitin dito. And konti na lang din papalitan mo dito Kung PCX ko to, palitan ko ng side mirror, itong brake reservoir cover, siguro palit goma din, palit gulong. Daan tayo dito sa favorite spot ko sa Alabang. Sarap bumangking. Balik pala muna natin sa black tong panel ulit. So punta lang ulit sa display, then yung background, then black. Pwede rin palang auto yan guys So pag medyo dumidilim na yung surroundings mo, nag-auto black na yun. Pag daytime white naman, pero manual black natin. Ayan, angas mas okay for me tong black para contrast sa puti. Yun nga lang guys, warning, pag nag PCX 160 kayo, baka mapadalas ang rides nyo. Sarap gamitin Ayan mag-i-enjoy kayo dito. Kung gusto niyo ng aggressive ride, pwede. Kung gusto niyo namang chill lang, pwede rin. And sa lahat ng scooters na may cover yung handlebar, itong sa PCX Road Sync yung talagang gusto ko Pero guys, sa Road Sync version lang pala yung naka-body color yun dito Alam ko doon sa hindi Road Sync, color black lang yan.
And sabi ko nga kanina, di ba yung panel na to, same na yan ng panel ng mga Honda big bikes. And actually pati itong mga switch dito, yan, pang big bike na rin yan. So pag tinignan nyo sa mga CB650R, ganyan rin yung makikita nyo. Iba talaga tong road sync. Sarap sa mata tingnan nung nung color TFT panel. Yan ang wala sa ADV natin. Sana ilabas na rin kasi ni Honda yung yung ADV 160 road sync. Tagal na lumabas sa Indonesia nun eh. Nakala ko nga ilalabas din sa atin this year. So mukhang, I'm not sure parang mukhang malabo na yan. Kasi December na pero wala pa rin kahit anong balita from Honda eh. Pagdating naman sa suspension, okay naman tong PCX. Daanan natin yung mga lubak or mga uneven part ng road. Siguro for me, although sandali pa lang natin gamit to, parang mas okay ng konti yung sa ADV 160. Pero iba rin kasi yung suspension talaga nun eh. Pag sinabi mo kasing ADV 160, talagang isa sa mga nagugustuhan ng tao dun is yung suspension. Syempre kung marketed ni Honda yon as an adventure scooter, di ba? Pwede pang off-road, dapat talaga maganda ang suspension nun. Pero again, not bad rin naman tong sa tong sa PCX. Syempre kung bibili ka ng PCX 160, sa bababa naman ng ground clearance nito. Hindi mo naman siguro yung off-road to. And guys, kung may mga content pala kayo na gustong makita featuring tong PCX 160 road sync, pa-comment down below lang. Syempre kung kaya naman, gagawa natin yan. Pero I think 2 to 3 days lang sa atin tong si PCX. Kaya again, mag-comment na kayo kasi babalik din kagad natin to sa Honda. Talagang enough time lang to experience the bike, the scooter, to do a review. Again, so far I'm liking it. And guys, favor na rin pala dun sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, pa-click na rin ng subscribe button below. And please like and share the video. And guys, pa-click na rin pala ng notification bell icon para siguradong hindi nyo ma-miss out yung mga susunod nating content dito sa PCX 160. So ito guys, sasabak na naman tayo sa traffic. Pero again, lang to, quick second first impression video dito sa PCX 160. Pero abangan nyo, magkakaroon tayo ng detailed na full review. And syempre may mga iba pa tayong content dito na gagawin. So maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Kita kayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.